Panginoon. Magsilod po ang lahat. Sumainyo ang kapayapaan. O kay buti mo, Ama, kay dakila mo, yaunawa ang sa tuwinay masambit ninyo. Kung tuwirang nararamdaman sa pusong taglay nyo, yaw mong bumahay at bubuhay kanino man, sapagkat tanging siya lamang ang may karapatan. Sa bawat anak niyang buhay ay taglay, walang makalilingap maging kanino man, ng tunay at tapat magpakailanman. Sumainyo sa tuwinang paghahari niya, ang may pandinig ay nakarinig. Pinagkakaloob niya ang lahat ng bagay na pangangailangan at kailangan. May pagkakaloob din niyang lahat ng paraan sa buhay mong taglay. Habang may hiningang ika'y buhay, manalig ka't magtiwala sa kanyang magagawa. Buhay ba ang Ama? Sapagkat wika nga lahat ay instrumento lamang para buhayin ang tao. At sa kanyang kagandahang loob at kabutihan, maraming pamamaraang binigay ang Ama para magpagaling sa tao at gumaling ang karamdaman ng tao.
Kaya't anuman ang inyong karamdaman, ilagak nyo sa Kanya at pagtiwalaan nyo may magagawa siya upang mapakita niyang may gagawin nga siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Santiago. Magtiis sana kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka ay matyagang naghihintay sa mahalagang bunga ng lupa hanggang sa una at huling ulan. Kayo rin ay dapat magtiis, palakasin ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghihinanakitan, mga kapatid, at nang di kayo mahatulan. Naririyan na sa pintuan ng lukom, mga kapatid. Tularan ninyo ang pagbabata at pagtitiis ng mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Tingnan ninyo, tinatawag nating mapapalad ang mga nagtitiis. Narinig ninyo ang pagtitiis ni Job at nakita ninyo ang layunin ng Panginoon, kung gaano ang pagkahabag at pagkaawa ng Panginoon. Higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manumpa ni sa langit, ni sa lupa, at ni sa anumang sumpa. Maging tunay na oo ang inyong oo, at tunay na hindi ang inyong hindi, upang huwag kayong mahatulan. Buhay bang Ama? Sino nga ba ang magbibigay ng bunga ng halaman? Sino nga ba ang nagpapasibol ng mga bulaklak? Kung ang mga ito ay naibibigay ng Ama, na ipakikita niya kung paano niya pagbungahin ng mga halaman, kung paano niya pamulaklakin ng mga halaman, ang mga puno, kung paano niya palaylayin ang mga sanga nila, kung paano magsilaki ang mga puno nila, kung paano magsilago ang kanilang mga sanga. Sa madaling salita at matuwid na salita, wala nga siyang hindi magagawa. Kaya, kumisan makapagtatanong ang tao, o bakit yan? Manggagamot. Bakit siya rin nagkasakit? Na walang pinagkaiba ng panahon ng Kristo sa kanyang pagtubos, kung tunay kang anak ng Diyos, bakit di ka bumaba dyan at iligtas mo ang sarili mo? Ito ang hindi ganang maunawaan ng isip at damdaming pagkatao. Kaya marami ang nagsasabi, maglilingkod ka eka sa Diyos, naglilingkod at hindi naglilingkod, parehas lang din eka, magkakasakit din, mamamatay din. At yan ang katwirang taong walang pangunawa. Ang hindi nababatid ng tao, ang mga naglilingkod may kaibang damdamin silang nadarama at may kaibang pag-iisip na hindi kayang liripin ng pagkatao lamang. Kaya katatakhan ka nga dahil hindi ka maunawaan, sapagkat mayroong kang damdaming nag-uumalab, nagpupunyagi kang tupdin at tuparin mo ang bakit hindi mo matutulan ang panawagan ng Ama sa iyong buhay. Kaya kayo baga ay nakakadama na ng gayong hindi nyo matutulan. At patuloy kayong lumalaban sa mga hamon sa buhay. Magalak kayo at magpuri sa Ama, sapagkat binigyan niya kayo ng panibagong damdamin, binigyan niya kayo ng panibagong kaisipan. Sapagkat kung sa inyong dating pag-iisip, kailanman ay hindi nga ninyo gagawin ang kayo magtibay, samantalang kayo ay isang taong marupok. Buhay bang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan, tumatatag, tumitibay ang tao, hindi ganang kanyang sarili, kundi ganang kalooban ng Ama. Kaya halina, mga mahal, sadyangang minsan may dinalaw sa isang ospital bilang isang apo kunching. Tunay na kung pagkatao mong iiral, makapagtatanong ka ngang mainam. Ngunit hindi ka marapat magtanong, sapagkat alam mo ang lahat may plano at plano ng Diyos ang nagaganap sa buhay ng tao. Maliban nga lamang, kung ikaw ang gumawa, kaya ka napariwara, hindi yan kalooban ng Ama. Kung ikaw na mismo ang gumawa ng ikakahamak mo, ikapagpapahamak mo, hindi yan kalooban ng Ama. Subalit, yung nag-iingat ka, nadapa ka pa,
Sa isang pagkakataon na natisod ka sa bato, na habang ikay naglalakad kung saan ka nakatingin, di mo alam may bato pala. Yun ang hindi mo sinasadyang kaganapang hindi mo gusto sa buhay mo. Ano pa? Yaong nag-aalaga ka ng sarili mo, pinangangalagaan mo, malinis ka sa katawan mo, pagkatapos nagkasakit ka. Yaon ay hindi ginusto at di mo gugustuhin sapagkat ayaw mo nga nang marumi ka at ayaw mong may sakit ka. Ngunit ang lahat ng ito'y bakit nagaganap at pinatutupad? Sapagkat may plano nga ang Diyos sa buhay mo. Kung natisod ka man at nasugatan ka, ang sasabihin niya sa iyo, anak, manggagamot mo ako. Kung nagkasakit ka man, at ang sakit mo'y walang alam ang sarili mo, sasabihin niya rin sa iyo, anak, lumaban ka habang may buhay, makapagpapagaling ako ng katawan mong may karamdaman. Subalit pakatandaan mo, anak ko, kahit saan ka magtungo at anuman ang gawin sa iyo, kung takda na ito't pamamaraan ng bawi ng buhay mo, wala nang magaling na manggagamot kahit na sino, sapagkat ako ang tunay na magaling at manggagamot na totoo. Kaya naman ikaw na anak niyang nakikinig sa kanya at totoong tapat sa kanya, wala ka ngayon dapat asamin at panaligan kundi ang salita niya. Walang sumunod sa akin na ginupo ko man din. Walang susunod sa akin na aking ililigaw. Walang makasusunod sa akin kundi ako pakikinggan. Kaya't lahat ng sumusunod sa akin, itatama ko ang daan, ililisya ko sa kapahamakan, sapagkat ako ang daan ng katotohanan. Subalit, ilang pong beses man kayo nagkasakit at ilang pong beses man kayong gumaling, huwag kayong umasam na di na kayong mamamatay. Sapagkat lahat ng tao'y may hangganan at wakas ang buhay. Kaya't ito ngayon ang pinaliliwanag na mainam sa lahat ng tao. Ikaw ay magtiwala, ikaw ay maniwala, ikaw ay manampalataya, ikaw ay manalig, habang may hininga, may magagawa sa iyo ang Ama. Ang mahalaga, anuman ang pinakikibakahan mo, huwag mong papatayin ang pananalig mo. Anuman ang pinagdaraanan mo, huwag kang mawawala ng pag-asang tutulungan ka't sasaklolohan niya. Anuman ang nakikita mo, huwag kang patutokso dahil sa nakikita mo'y magkasala ka. Kung tinanggap mo ng Ama mo na alam mong siya ang magsasagtsad sa iyo habang may buhay ka. Alalaong baga, ang lahat nga ay hinihinga ng pagbabata at ang nakababata ay hindi tao, kundi ang Espiritu ng Ama na nasa pagkatao ng mga anak niya. Kaya't napakahalaga ng pagtanggap sa hindi nakikita, ngunit kinikilala at tinanggap ng katawan upang siyang humadlang sa damdamin mong katauhan, sa isip mong may kalituhan, siya ang papayapang tuwiran. Halina kayo, mga minamahal ko, nais nyo bang makalaban at mangagtibay? Tanggapin nyo ang magbibigay tapang at tibay ng loob at isipan. Walang dilit iba, Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Halina, halina, halina mga mahal ko. Walang hanggan ang kapangyarihan, tunay na walang katapat kailanman, asahan nyo sa inyong buhay, may gagawin siya habang may buhay. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Ang mga lingkod na patuloy na nagsusumakit at nagsusumikap sa paglilingkod, na maging matapat at naglalayong wag mawalay. May mga pinagdaraanan man, hindi sila makadaing sa kanilang mga kapwa dumadaing. Sapagkat ang daingan nila ay Ama, at sila namang dinadaingan ay binibigyan ng lakas upang sila naman ay kuhanan ng lakas ng kapwa nila dumudulog, dumadaing sa Kanya o sa kanila. Sapagkat yun ang pawang katotohanan, ang Kristo nasasaktan, nahihirapan, pinahirapan at sinaktan. Hindi dumulog sa mga taong sumusunod sa Kanya, kundi dumulog sa Ama
humingi ng lakas at ng tapang. Pinuspos ng Espiritu at ang Espiritong pumuspos ang nagpatapang at nagbigay katatagan. Kaya't ang mga sumusunod ay kanyang naisadyad at napagtagumpayan ang hamon ng sanlibutan. Nais niyo bang magtagumpay? Nais niyo bang magtagumpay sa hamon ng buhay? Ibinigay ang tunay na halimbawa, pinasilay ang tunay na kaganapan, upang ikaw na anak ng Ama na nagmimithing makasadyad at makahulagpos, ang tanggapin mo'y espiritu ng liwanag, espiritong magbibigay tatag, espiritong magbibigay sigla, espiritong magpapatapang, espiritong magbibigay unawa, espiritong magbibigay ng kagalakan, habang pinakikibakahan mo ang iyong hamon sa buhay. Sapagkat wika ngang maliwanag, magtiis sana kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kung ang binabata niyong ito ay nang dahil sa inyong paghihintay na patuloy kayong pagharian ng inyong Panginoon, mapapakilala ng inyong pagtitiwala at pananampalataya ang tunay na pagtupad at pagtalima ng Ama sa inyong buhay, sapagkat siya nga ang may kalooban na tunay na walang katapat ang kabutihan. Kaya't ang sinumang sa Kanya ay tumatanggap na pagbabagong kalooban na patitibay ang kaisipan, upang ang bawat araw mo sa iyong pinagdaraanan may tapang, lakas ka at tibay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya kahanga-hanga ang mga nakapagtapos ng guro na ginamit nila yung kanilang tunay na pagkaguro, na may malasakit sila sa mga tinuturuan at hindi lamang ang sahod nila ang inaasahan. Kahanga-hanga rin ng mga doktor, ang mga manggagamot na nagtapos ng pagdodoktor, na pilit nilang hinahanapan ang kanilang pasyente ng makagagaling at ikagagaling, at hindi sa lapi lamang ang layunin at hangarin na sila'y makabawi sa ginastos nila at sila'y umunlad at yumaman. Kahanga-hanga ang mga lingkod ng Ama na ang kanilang binabata ay patuloy binabata alang-alang sa pagsunod at pagtalima sa kalooban ng Ama, upang sila'y kalugdan at patuloy malugod siya. Kahanga-hanga ang may pamilya na nagkakaisa at nagmamahalan sila. Kahanga-hanga ang mag-asawa na sa hirap na pinagbabatahan nila, makasadsyad lang ang kanilang mga anak na hindi nila alintana ang hirap. Kahanga-hanga ang mga anak na patuloy umuunawa sa kanilang mga magulang, na patuloy nilang dinadama kung ano ang kalalagayan at di sila marunong maghanap kung ano ang mayroon ng magulang. Kahanga-hanga ang kapwa-tao ninyo na nagmamahal ng tapat at totoo sa bawat isa sa inyo. Higit na kahanga-hanga ang gawa ng Ama sa lahat ng kahanga-hanga na gawa ng tao sa lupa, sapagkat walang magiging kahanga-hangang tao kung di ang Ama ang maghahari sa mga kahanga-hangang katauhan. Sapagkat ang lahat ng kahangahangang mabubuting gawa at ginagawa ng tao, hindi magagawa ito ng puspos at ipagpapatuloy kung sila'y manghihinawa at magsasawa. Kaya't kung magbibilang tao ang mga kahangahangang gumagawa dahil sa pagkasakim at bakit sila magsasawa bilang pagkatao na mananawa. Sapagkat siya ng patotoo na ang lahat ng hindi tapat at totoo sa damdamin ay may panghihinawa at pagsasawa. Subalit, ang Amang kahanga-hanga mula pa sa simula, hindi nagsasawa at di magsasawa sa lahat ng kanyang mabubuting gawa, patuloy na nakalahad ang kanyang palad upang pagdaupin sa kanyang mga anak at kupkupin ang kanyang mga anak.
Patuloy siyang gumagawa na walang sawa at pasubali, kahit na kailan nakabayaran ay walang hinihingi, maliban ang siya'y galang at tuntunin ng kanyang atas at pag-uutos sa lahat ng madla. Sapagkat siya ay mula pa sa simula, marapat hangaan at kahangahangang mga gawa. Kaya't kung may hinahangaan kayong kapwa, higit niyong hangaan ang amang dakila, sapagkat siya'y walang katapusan gagawa sa lupa. Kaya't ang lahat ng kahangahanga ang gawa, tunay na ang Ama ang siyang nakababatid, kung tunay at tapat ang kahangahanga nilang pagtupad. Ngunit ang tunay na kikilala at tapat na makikilala ay Ama, sadyang ang masasabi nilang kahanga-hanga siya, sapagkat siya ay di nagbabago mula sa simula hanggang wakas ng tao sa lupa. At kahangahangang sadya ang mga taong hanggang mamatay ay di nagbabago ang pagtupad at pagtalima nila at pagtanggap sa Diyos Amang totoo. Kaya mahaggalak at magpuri kayo sa Ama, kayong mga pinatibay ang loob at pinatatagang damdamin, na patuloy niyong kamtin at makamtan yaong Amang hindi ninyo nasisilayan man lang. Subalit, sa puso niyo ay nanahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karamaneyahanam, net karamaneyahanam, net karamaneyahanam. Kaya nga, kung kayo'y pinatapang, humingi pa kayo ng higit na katapangan upang ang pagpapatapang niyang yaon ang siyang sa inyo'y kamting tuwiran na magiging daan upang lalo ninyong makamit ang hamon ng buhay ay maging katagumpayan. Sapagkat ang lahat ng ito, walang magbibigay ni sino mang tao, ang Diyos lamang sa buong mundo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't habang may buhay, ang pananalig mo, tao, ay gawin mo. Ang pananalig na walang pag-aalinlangan, ang pananalig na matapat, na kapag tinanggap mo at inangkin mo, sa kabila man ang sa palagay mo'y kay hirap at napaka-imposibleng matupad, ang kinin mo't panaligang magaganap. Halimbawa, napakasakit ng iyong paa, hindi mo maihakbang. Subalit, sa pananalig mo at pananampalataya, nagtitiwala ka't inaangkin mo, maihahakbang mo at makahahakbang ka na di mo namamalayan, nawawala ang sakit ng iyong mga paa. Binubuhay sa inyong pananampalatayang totoo. Binubuhay sa inyong pananalig na tapat. Naway tamasahit kamti ninyo sa puso niyong mainam tumanggap, mapapakita ng Ama, matwid siyang nagtuturan sa lahat. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Kay sarap pawisan. Nararamdaman niyo po ba ang sarap ng pawis? At paano niyo napapatutuhan ang banal na Espiritu ang nangungusap sa inyo? Kayong lahat maaring kausapin ng banal na Espiritu. Kayong lahat maaring kamtin ay banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu ay ibinaba ng Ama sa lupa para sa lahat, hindi para sa ilan lamang. Sa lahat ng tumatanggap at kumikilalang ganap, nagtitiwala sa hindi nakikita at tinatanggap na sa sarili siya ay noon pa. Ako ay ako nga, wika niyang pagtuturan mula sa simula hanggang wakas ng tao sa lupa. Buhay ba ang Ama? Napapatotohanan sa matibay mong pagtitiwala at pananalig, halimbawa ay ginising ka. At pagmulat ng mata mo ay masaya ka. At ang sinasabi mo, Diyos ko, Ama ko, kapuri-puri ka, maraming salamat at ako'y nakatulong ng mahimbing kahit 3 oras pa lamang. Ang lakas ng katawan ko'y sa'yo nagmula, pararangalan kita't pupurihing walang humpay, sa puso't isip ko, ikaw ang manahan. At lalo niyang napadadama ang pagmamahal niya at lalo niyang napag-aalab ang pagmamahal niya
kapag ikay tuwang-tuwa na nagpupurit, nagpapasalamat sa Kanya dahil nakikilala mo siya. Kaya naman kapag sinabi niya sa iyo, anak, kahit di ka matulog, batahin mo ang ilang saglit na pagtitiis na ito para sa pagtupad at pagtalima mo at patutulugin muli kita, gigisingin kita ng ganyang oras. Kapag sumunod ka at tumalima, mapapatotohanan mong siya ngang nangusap sa iyo sa mabuting pag-aatas niya. Ngunit, kung ang nagsasabi sa iyo, magmura ka, murahin mo siya, magalit ka, magdamdam ka, magalit ka sa kanya, iwanan mo yan. Hindi tamang turo yan. Lagi niyong tatandaan, hindi banal yan. Masamang espiritu. Kaya kung kayo'y nakapagsusuri, mapipili niyo ang tatanggapin niyo. Banal baga o manlilin lang. Mabuti baga o masama. Mamili na kayo ngayon. Ngayong kainitan ang nararamdaman nyo at kanina pa kayo naiinip kung sinong pipiliin nyo mula ngayon hanggang mamaya na di pa kayo pinauuwi. Buhay ba ang Ama? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung wala kang pera, may pangangailangan ka. Subalit nagtitiwala at nananalig ka, may magagawa ang Diyos mo sa iyo. Inangkin mo yon na walang pag-aalinlangan. Magtataka ka pa ni hindi mo kaano-ano. Bakit naalala ka? Yan. Ganyan. Ganyan magpakita ng saklolo ang Ama. Ganyan magpakita ng hiwaga ang Ama. Ganyan magpakita ng kapangyarihan niya. Kaya kung mananalig ka, tapat mong aangkinin ang aral niya'y isa sa buhay mo, mapapatotohanan niya sa iyo, hindi siya sinungaling. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag sinabi niyang, anak, lumaban ka, mabubuhay ka pa. Kahit na sabihin ng kahit na sinong taong magaling, ang hangganan ng buhay mo'y 1 buwan na lang. Kapag ginusto ko ang 1 buwan ay 1 taon o 11 taon, may magagawa ba ang tao? Kaya nga sa akin ka maniwala at magtiwala, ngunit sumunod ka sa mabuting sasabihin ng manggagamot mo. Lamang sa pagsunod mo at pagtalima, unahin mo ang paniniwala mo at pagtitiwalang may gagawin ako sa iyo. Huwag kang manahan lamang sa sariling pagkatao mo at huwag kang tumanggap lamang ng gamot na nilalagok mo, kundi unahin mong tanggapin ako at magtiwala ka sa kapangyarihan ko. Buhay ba ang Ama? Kaya nga ang wika, halina, halina, halina kayo, liwanag na nasisilayan nyo'y di nyo maibibigay tao, subalit ang lahat ng kaya nyong gawin ay magagawa nyo. Ngunit pakatandaan nyo, lahat ng kakayahan nyo ay may hangganan. Akong walang hangganan kailanman at walang kamatayan, may gagawin sa bawat saglit ng inyong buhay. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang espiritu ng katauhan na tinanggap at tumanggap, ang naguulat at naghahayag ay ang espiritong nasa katauhan. Kaya naman ang espiritong tinanggap ng katauhan na nangungusap, ang naglalahad ay walang kabatiran, kaya't ang mga nakakarinig at nakikinig na walang pangunawa, ang wika nila, ba't niya sinasabi yaan? Diyos ba siya? Ngunit ang may pandinig na may pangunawa, nawawawa nilang lubos, sila'y ginagamit lamang upang magbigkas, sila'y ginagamit lamang upang gumanap, sila'y ginagamit lamang upang maglahad, kaya't ang salita'y unawang-unawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sinong magpapalakas ng mahina?
Sinong magpapatibay ng lampa? Sino ang magpapatapang ng duwag? Sinong maghahawi ng dilim sa nadidimlan? Sino ang magpapagaling sa may karamdaman? Sino magpapaampat ng sugat? Sino ang aaliw sa nalulumbay? Sino ang magpapapayapa sa nalilitong kaisipan? Sino ang magpapasibol upang sidla ng tubig ang tigang? At sino ang magpapaihip ng hangin sa tibog at kanluran, hilag at silangan na paiikutin? O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't kung nasindak man kayo sa inyong kapwa, sa inyong nabatid, subalit di kayo nasisindak sa pangyarihan ng amay nananalig, magtiwala kayo, may gagawin siya sa buhay nyo habang may hininga. Ang may pandinig ay nakarinig. Yaan ang mananampalatayang tapat. Yaan ang mananalig na tapat. Hindi natitigatig, nagtitiwala sa amang tinanggap at nakilalang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig, kaya nga patuloy niyong gawing pagtibayin ng sarili na pagkilala at pagtanggap sa tinanggap niyong lubos at patuloy namang pakikita kung paano kayo tumatanggap, kayo na may kinukupkop na ganap. Habang may buhay, habang humihinga, may taglay kayong buhay. At habang bubuhayin, anuman ang pinagdaanan, may bibigay pa rin mga kaparaanan upang palayain. Pakatandaan nyo ang habilin, habang mabubuhay ka, may paraan pa. Subalit kundi na, anuman ang gawin, wala nang dahilan para ikay buhayin. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't habang kayo'y may buhay, laban, mga mahal. O aking ama at ama nila, siniwalat mo'y marapat, tutupad ang ganap, tatanggap ang sayo, ay nakadamang tuwiran. Kaya't kung papaano nila pinagsisikapan at pinagsusumikapang ikay hanapit masumpungan, pakikilala mo naman sa mga naghanap sayo, na ikay nasumpungan na tuwiran ang tunay na magagawa mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya huwag kayong maghinanakitan mga kapatid, at nang di kayong mahatulan, maliwanag ang habilin, huwag kayong maghihinanakit kanino man, upang huwag kayong hatulan, kundi bagkus kayo'y magmahalan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, ang bawat araw ay nagiging kapakinabangan. Inyong tatandaan, wala sa laki ng bukol ang kamata. Maliit na bukol, may nakamamatay. Subalit, wala rin sa malaking bukol para kay hatulan, mamaya kay mamamatay. Wala rin sa maliit para sabihin, naku matagal pa yan. Kundi ang takda'y-takda, ang amang nakababatid, lahat ng buhay na daglay ng nilalang. Kaya sa Kanya kayo maniwala, sa Kanya kayo magtiwala, sa Kanya kayo humingi ng marapat upang inyong matanggap ang dapat. Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap kung nidatalaga ng Ama at itatalaga niya anuman at bakit ka ganyan at bakit ka nagkaganon, may paraan pa rin sa talagang buhay na nais niyang buhay. Alam kong may magagawa ang Ama. Lahat ng habilin ay tupdin.
Alam ko ay magagawa ang Ama pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa naghihintay. Alam kong di ringgin kayo bahabahagian. Alam kong di ringgin kayo ng Ama pagkat winika niya. Bawat araw ako sa inyo mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Parte-parte, alam kong may magagawa. May magagawa. Bawat araw ako sa inyo may nalaan. Maganda aking mga mayroon. Winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Magandang mangyayari sa inyo. Aking mga pamigay nyo, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Ituloy po natin ang kwento na isang araw nga ay may dinalaw na may sakit. Sakit niya. Ngunit marami silang napagaling, napakaraming gumaling, may-ari ng ospital. Tanong ka bakit ang anak niya may ganyan ang buhay. At sila ay manggagamot. Kapwa nila manggagamot. Kapwa nila hindi nila kayang gamutin ang anak sapagkat kanya-kanyang level ng pinag-aralan, sapagkat kanya-kanya tinatawag na specialist. Ngunit nagreklamo ba sila sa Diyos? Nagtanong ba sila sa Diyos? Di sila nagtanong sa Diyos. Bakit po ako nanggagamot? Bakit po anak? Na kahit sila ay darating din sa buhay nila ang sila'y magkakasakit. Darating din sa buhay nila na kayang paganahin ang kanilang sarili at kailangan nila
na kahit sila ang may-ari pa ng ospital, sila ay hindi mabubuhay ng panahon. Sana, nawa, lahat na pangunawa. Siya nang gagamot, ba't hindi siya gumaling? Nang gagamot, ba't di niya napagaling yung kanyang ganyan po ang tao Gama pang hatol. Tanda. Simpleng gamutan, nakapagpapagaling ang hindi ang karunungan mo ang makapagpapagaling sa iyo at makapagpapagaling ng kapwa mo, kundi ang Diyos na nagpapagaling at bumubuhay kanino man. Kaya naman, ang pangunawa ng tao at lumalawak ito kapag ang Diyos ang magkakaloob ng kapwa mo. Aming tanong at di ka mapagtanong na sinasabi mo, bakit ako nagkasakit? Ba't hindi pa si ganon? Bakit anong sarili mo'y ayaw mong magkasakit? Buhay ba ang Diyos? Manapa, kung nagkasakit ka, sabihin mo, sa mga kasalanan ko at pagalingin mo ako at ang kapwa, kung may karamdaman, pagalingin mo rin sila. Buhay, natuwa pa ang Diyos sa iyo dahil ang mga ginawa mo hindi mo sinumbat. Ngunit kapag nakapagpagaling ka at pagkatapos ikaw ay nagkasakit at sinabi mo, Panginoon, nang gamot ako, bakit ako nagkasakit? Sinumbatan mo siya. Buhay ba ang Diyos? Bakit? Ano ko po siyang sinumbatan nun? Ba't hindi mo ba mo na yan? Ba't mo nasabing nang ika'y nagkasakit? Sa makatwid, gusto mo lang katawan mo at sarili mo dahil nang gagamot ka ay hindi ka nakakasakit. Tulong, ba't kikita ang tunay na bukas. Naranas mo, sinasabi mo, Panginoon, kung sa kabila ng ginawa ko, ganito ang dinaranas. Tulungan niyo po ako na makasadsyad, makakumpay. Yan! Sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat mo ang bawat araw ay may kaganap. Habang may buhay, iyon ang dapat mong asamin, ahan at pagtiwalaan. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung paano ang buhay na Diyos ay may ginagawa at magagawa, mayroon lamang binabata at dapat magbata at mayroon namang sandaling pagbabata. Ano? Baga. Siya, palibasa hindi nagsasalita. Palibasa hindi makapagsalita. Di niya masabing, ba't naka-wheelchair ako? Ba't ako nandito? Pero yung taong nakapagsasalita at masama ang loob, ba't ako pa? Ba't ako pa? Ngayon, para sumaya kayo, lumigaya kayo, sa mga pinagdaraanan nyo, sabihin nyo sa Panginoon, Panginoon, tinatanggap ko pong maluwag sa puso ko ito. Tulungan nyo po ako na mapaginhawa mo ang aking kalooban. Alisin mo ang saro sa dibdib ko at aliwin mo ako at pasayahin mo. At nagtitiwala at nananalig akong gagaling din ako. Yan. Magsumamo kayo at magpakababa at tanggapin nyo na may bukal sa puso nyo upang sa hindi nyo namamalayan, pinalalaya kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Tama bang Diyos? Totoo bang Diyos? Kung
Kung minsan tatanong ka, bakit kaya pinabayaan ko pang lumaki bago ko pa Tandaan po ninyo, pag hindi kalooban ng Ama, sadyang tupad. O tingnan nyo na lang, halimbawa, merong ini-schedule operahan, nagkakaroon ng hadlang. May ini-schedule na kinekemo, nagkakaroon ng hadlang. Subalit kapag kalooban niya na, dire-diretso yan. Totoo po ba yan? Totoo yan. Minsan, sa isip nyo, kumokontra, lumalaban, parang ayaw nyo. Sapagkat yun ang pamamaraan. Kung lalapit kang tapat sa Ama, ituturo niya ang dapat gagawin mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya lumapit kayo sa Kanya at ituturo niya ang pamamaraan sa inyo. Lumapit kayong ganap sa Kanya at ibibigay niya ang paglaya nyo. Gawin niyong marapat na tumupad at kumilala, mapapatotohanan niyang may magagawa siya. Ang mga katagat salitang ito, kailanman ay hindi kayang isipin at pag-aralan, pagkakaloob na ihayag sa inyo. Ngunit, hindi na kailangan pag-aralan ng nagbibigay ng katagat salita, kaya binibigkas niya at binababa upang sa inyo'y ipagkatiwalang paniwalaan. Kung tatanggapin, may magagawa ang paniniwala nyo matapat sa Diyos na dakila. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Buhay ba ang Diyos? Amen. Tapat ba ang Diyos? Amen. Totoo ba ang Diyos? Amen. Sa tulad mo, tinerapi ka naman Diba? Pero hindi siya umunat. Bumaluktot siya. Kaya mapalad ka. Tayo ka nga. O, mapalad ka. Tumayo ka nga. Ayan. Mas malala sila sa'yo. Bakit? Naka-recover. Nagkaroon ng normal na paghakbang. Kaya, mayroon bang hindi magaganap kapag ginusto ng Ama? Bakit silang dalawa ngayon at pinagsama? Sapagkat pareha silang may nakakabit sa ilong. Subalit, pareha silang natanggal ang kabit sa ilong. Hindi tinanggal, natanggal. Kusang natanggal. Sa madaling salita, kusang nawala ang sakit. Mga mahal, kaya kayo maniwala muna, magtiwala muna. Pakatandaan nyo, walang pagkabula ang salitang ito. Kapag bubuhayin ka, may pamamaraan. Kapag gagaling ka, may daan. Walang hindi siya gagawin at magagawa. Kaya, tumayo ka nga. Ay, huwag kang umiyak, iiwanan kita. Lakad ka nga. Natatakot ka ba? Natatakot ka na lumak? Natatakot kang palakarin siya? Tutumba? Ha? Tutumba ka? Umupo ka na lang. Natatakot ka bang lumakad na baka matumba? Lalakad ka. Sige. Lakad. Gusto mong makatulad sa kanila. Nagdaan din sila sa tulad mong ganyan, kaya lang, hindi. Duwag. Sige. Lakad. Sige. Sige. Sulong. Sige. Sumulong ka.
Di na ako magsasalita. Lumakad ka na lang ng lumakad. O, sige. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat, hindi ka magkakapwersa pag umiiyak ka. Sige, lakad. Sino bang umiiyak ang nagkakaroon ng lakas? Sino bang tumatawa ang lumalakas habang tumatakbo? Kapag tumatakbo ka o lumalakad, kailangan konsentrasyon ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Sulong. Kailangan kasi mawala ang manas mo. Alam kong may, sige akbang, magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. O sige, akbang, bilisan mo. Sige. 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 O sige, taas mo pa. Taas mo pa. Bilis mo. Kumusta ka na? O sige, pag umiyak ka, iiwanan kita. Sige. Bilis na. Bilisan mo. Gusto ko tumakbo ka. O sige. O, alik. Sige, bilis. Sige. Sige. O, pagod ka na ba? O, sige, tapusin mo. Kailangan matapos mo. Sige, paupuin muna kita. Sub kayo doon. Bumilis ka ba, bumagal? Bumilis, bumagal. Sa makatwid, balik, kaya, duwag ka na eh. Ganyan lang, kailangan may matapat kayong pagtitiwala. Para nang sa gayon, yung pagiging tapat nyo ng pagtitiwala na yun, yun ang bubuhay ng Ama sa inyo. Yun ang mabubuhay sa inyo. Kaya, dapat, bukas hindi ka na ganyan, iiwanan kita. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama sa inyong lahat? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magtayo kayong may galak sa puso. Patuloy niyong paniwalaan, pagtiwalaan sa inyo. Sa pagaling. Walang taong magpagaling at bumuhat. Malamang. Kaya lahat ng upang magpagaling, magkaroon ng tulungan, may kaparaanan siyang ito. Sa kanya ay ginagamit bilang alipin. Kaya't magpalipin kayo at kayo rin ay patatapangin.
pagkain kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ihayo kayong may galak sa puso nyo. Tulad mo, psoriasis, matagal. Tama baga? Ang psoriasis, ang chronic disease. The chronic disease. Na kapag sinabing chronic disease, mahirap gumaling. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo, pagkain, tayo na, wika lagi at sa tuwin at ching, na po tayo. May gawin mamaya. Diba ang bait nyo? Nakanta na po ba kayo? May natanggap na po kayo? Kailangan bukas, halina ka makanya. Ne, bukas maglakad kang masalese. Bukas kan masalese na kang talakad. Sige po.